Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel. Usapang pulpolitika ng bansa naman tayo. So, ang videong to is mula kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na Duterte hindi na ipabalik. PBBM ginulat si VP Sara binasahan na ng ICC habang buhay nakulong. Diyos ko day. So, ayan, habang buhay daw. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, Duterte hindi na ibabalik. PBBM ginulat si VP Sara binasahan na ng ICC habang buhay na kulong. I think malabo naman na talagang maibalik yun. Pwera na lang kung may panalo nila yung kaso, pero kung hindi, wala tayong magagawa. So again, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Kagulat na balita. Grabe, President BBM, nagsalita na. Hindi na ibabalik si Duterte, nagulat si Vice President VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi babalik na rin ni BBM ang batas kung papipiliin siya kung batas o kaibigan. Inuutusan kasi siya pauwi. Tama naman yun. Di ba? Sa politika kasi hindi pwede yung kaibigan, hindi pwede yung porket kumpare mo. Di ba? Kaya nga masyadong na-abuse yung politika dahil dyan sa mga padrino system na yan. Niya na si Duterte, batas pa rin ang pipiliin niya. Grabe si President BBM, nagsalita na. Hindi na ibabalik si Duterte, nagulat si Vice President VP Sara. Tara panoorin natin. Aroy. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit. Grabe gusto talaga nila ng intriga diba? So, well, sobrang layo naman din kasi sasabihin nila na kung reconciliation talaga yung gusto ng presidente, why not magpa-hair follicle test din siya? So, as if naman na kung sakaling magpa-hair follicle test yung presidente and then if ever mag-negative, as if naman na paniniwalaan nila. Diba? Sasabihin lang nila na parang wala, minamanipula lang yung yung resulta. So, ano pa yung point? Diba? Kung ipagpipilitan nila. I think gusto lang talaga nila ng ng narrative talaga or intriga. Ganon. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang nilap na pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan. Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Dapat talaga itong si Claire Castro at si Eden magsuntukan to eh. Ang kukulit nila eh. Test po ulit? Yan po yung ilan sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon, kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo tsaka ba't tinatanong pa? po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Tama. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Tama. So, ang awayan na... Kung ako sa mga Duterte, tatanggipin ko tong reconciliation ni PBBM eh. Diba? Kasi kung makikipagmatigasan sila, tapos kapag may move na naman si PBB, baka hindi na nila kayanin. Diba? Impeachment, tapos yung sa dahig, tapos si Bato, si Bongo. Diba? Kung ako sa kanila, maging sila, yung yung kay Harry Roque pa, yung kay Camille Villar pa, nakabimbin pa. My goodness. So, ang siya nagpapabagal sa Prime trabaho ng gobyerno dahil puro paninira, puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, Tama. ang pagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News.
with due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Tama naman kasi yung Dutertes naman, hindi naman, hindi lang naman isang tao yon. Kapag sinabi mong Dutertes, kasali yung Vice President, 'di ba? Kasali yung DDS, 'di ba? So, sino ba yung mga DDS? Yung mga senador, 'di ba? Yung Duterte Black. Yung DDS yung mga supporters. So kapag sinabi ng Pangulo na gusto niya makipag-reconcile sa mga Dutertes, ibig sabihin nun, hindi lang sa Duterte kay Digong at kay Sara yun. Sa lahat na ng mga Dutertes yun. Kaya nga Duterte Black yung tawag, di ba? Kasi doon sila, yun yung pinaka-ulo nila Di ba? Wala lang. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. Tama. Ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto natin sabihin. Opo, ito may para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, bilyonaryo. Tama naman. Kung gusto mo ng reconciliation, dapat wala na siyang talaga anong tawag dyan. Kasi parang ang gusto nilang mangyari, sige, PBBM, kung gusto mo si Bongo ata yung may sabi nun na parang reconciliation, diba? Ibalik nyo muna si FPRD dito sa bansa. Which is parang sinabi mo lang yun. Like, for example, nag-aaway si A at saka si B. So si A, merong nasawi sa kanila na 300. Tapos si B naman, merong nasawi sa kanila na 500. So kung gustong makipag-peace ni B, ni B, sasabihin ni A na, no, hayaan nyo muna kami na tsugiin din yung 200 sa inyo para tabla na tayo, di ba? Tag 500 yung natsugi sa atin. So kung ganun, hindi talaga mangyayari yun kasi si B gusto niya ng gusto niya ng makipag-peace tapos ang gusto mo chuchugi ka pa ng 200, something like that. Parang aanuhin mo na tatabla. Which is malabo nga siyang mangyari, di ba? Kasi peace nga Dapat kung peace na tapos na doon. Same sa mga Duterte, sobrang dami nilang demand. So ano pang ini-expect natin? Wala talaga. Hi, Yusek. Doon sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula. Yes. Okay, Kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. At Tama. para magkaroon nga po ng stability at matupad niya. I think parang peace lang. 'Di ba? Parang peace lang ba? Like, I think dito mas magandang papasok yung ginawa ng INC. Yung nag-peace rally sila na milyon-milyon yung pumunta. 'Di ba? Ito yung dapat pinipeace nila. Kaso lang, yun nga. Yung sa mga Dutertes, ayaw nila. 'Di ba? So, wala. Malabo din talaga magka-peace. Ang Impossible yung yung gusto nilang mangyari, tapos yung gusto nilang mangyari or yung gusto nila na kapalit is may lalabaging batas yung Pangulo. 'Di ba? Which is hindi naman pwede yun. Porket makipag-peace, biglang babaguhin ng Pangulo yung yung mga nalabag ni Digong hindi na itutuloy. Yung impeachment ni VP Sara itatapon na lang. Di pa rin pwede yun. Yung peace is peace lang, di ba? Itigil yung mga siraan. Well, yung impeachment naman at saka yung sa ICC is na yun nasa paglilitis na yun Tsaka may due process yun, di ba? Kung malinis talaga yung yung si BP Sara, kung malinis talaga siya, di siya tatamaan ng impeachment na yun. 'Di ba? Well, actually, iba na nga ngayon yung usapan kasi by numbers yung sa Senado kapag 9, 18, 27, 8, 16, 24. 9, 'di ba 9? Kapag merong 9 na mag-o-object,
ng impeachment ni BP Sara, automatic hindi may impeach. Parang unfair, 'di ba? Kung iisipin kasi parang ano pa yung use na i-prosecute siya or lilitisin siya kung in the end kailangan lang ng 9 na senador na boboto na hindi ma-impeach. 'Di ba? Parang itatapon na lang yung ebidensya. Kasi para sa akin talaga dapat majority yung dapat basihan eh. 'Di ba? Yan din yung pangit sa natin, sa tawag dyan, sa Senado natin, yung ganyan, yung paramihan ng Ang kanyang mga pangako sa bayan. Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Ay, Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast, while maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po Yun. natin, huwag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Tama. Mas maganda Especially yung mga DDS, sila yung mostly na nasaktan talaga yung pagkakakulong ni FPRD. Kaya nga yung mga senador ni FPRD, aware naman sila na protest vote lang yung nangyari. 'Di ba? Kung baka hindi nangyari itong yung issue ni FPRD, baka si Marcoleta hindi nanalo yan. 'Di ba? kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taong bayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow up lang po. Tama. Yusek. Siguro po, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the Jesus. country. Why? Anong response po ng Malacanang dito? Masyadong demanding tong mga to. 'Di ba? Pinapagawa yung imposible sa Pangulo eh. Sa comment nila. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng ilan. Tama. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Ayun. Eden Santos, Net25. Ito na. Ito na si Eden Santos. Pinakapaborito ng lahat to eh. Clay Pardilla, People's Television. Good morning. Actually, gusto din siguro parati siyang ipadala ng Net25 kasi alam din nila na na may tension, 'di ba? Between UC Claire Castro and Eden Santos. So, yung mga tao, especially yung mga DDS, trip na panoorin tong mga ganitong bardagulan. Actually, sa naratibo nga nila or yung way nila ng pagbabalita, parati din silang inaano nila doon na anong tawag dyan? Wala daw sinabi si UC Claire Castro, parang ginaganyan nila pa. Binabago nila yung storya. Hi, Yusek, even former presidential advisor Attorney Panalo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuupaut po ito ng tracker team. Will no further response. Thank you. Mukhang si Si Harry Roque din talaga, mailusot lang talaga yung niya eh. Actually, yung mga DDS naniniwala din naman sa kanya. 'Di ba? Yan nga, tinira na nga siya mismo ni Panelo, 'di ba? From Duterte camp. 'Di ba? Na parang, hindi naman political yung kay Harry Roque. Pogo lang, or pogo lawyer din talaga siya. 'Di ba? Which is need niyang sagutin 'yon. Tapos ngayon may pasabi-sabi pa si Harry Roque na yung sinabi niya na nag-aaksaya lang daw yung gobyerno ng pera para sa kanya. Anak ng teteng, anong gagawin sa'yo? Pugante ka. Alam nga naman hindi ka hulihin. Di ba? Para dahil aksaya ng pera. Ito talaga si Harry Roque, may masabi lang din talaga eh. Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito Tama. lang malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras.
Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. Tama. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo Fugitive ka eh. Hahanapin ka talaga. Kapag hindi naman hinanap, sasabihin naman, anong ginawa ng gobyerno? Diba? Tapos kapag sila yung hinanap, bakit nag-aasaya yung gobyerno paghanap sa akin? Ang gulo-gulo. ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntary na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Tama. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Filipinas. Yusek, on other matters naman. May latest pa sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio. Is there anything Grabe. sa agency? Grabe din yung sa OWA. Actually, wala pa akong ano doon. Hindi ko pa alam yung full story noon. Baka next day, panoorin natin yun. Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Yun. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin. Sino bang nag-appoint kay kay Ignacio? Yung presidente ba? Nasa side ba ni PBBM yun? 'Di ba? Kasi kung ganun, syempre, I don't know lang if kukunin to ng kabila na parang, wala. 'Di ba? Hindi nila sasabihin siguro na grabe yung Pangulo inaksyonan. Pati yung nasa, cabinet niya, or yung nasa, parang tawag dyan? Team, something like that. 'Di ba? Hindi nila kukunin yan. I think hindi talaga nila kukunin yan. Baka nga iba yung nila iba yung sasabihin nila dyan. Ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingim ang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Thank you very much, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa naman pong good news. So, yun lang naman mga kanoisi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun lang naman. Kita nyo naman yun. Favorite part talaga natin dito is yung kay Harry Roque. Harry Roque talaga. Parang ewan ko, desperado na ba yung ganyan na, or I think kabado. Yeah, parang kabado pa rin talaga siya, di ba? Sa sobrang niya talaga, I think kahit siya mismo sa sarili niya, nahihirapan na siyang ilusot yung sitwasyon niya. Di ba? Kung ano-ano na lang pinagsasabi. Well, actually, marami pa rin namang nakasuporta sa kanya, and then yun nga, paniwalang-paniwala pa rin talaga sila. Di ba? Na parang sinisingle out daw si Harry Roque. Di ba? Parang pinag-aaksayan daw siya ng oras ng gobyerno. Ang gulo-gulo, di ba? Kapag wala namang gawin yung gobyerno, sasabihin, uy, bakit wala kayong ginawa dyan? Di ba? Bakit hinahayaan nyo lang yan? Tapos kapag pinukusan naman, nag-aaksaya lang ng pera yung gobyerno. Di ba? So, lang talaga, gusto niya lang talaga na bigyan parati ng ng lakas ng loob yung mga supporters niya, para syempre i-cheer siya. Yung naman, yung kay Harry Roque naman, I think palit na yung mundo ng taong palit na yung mundo ng taong yan, kasi kita niyo naman, I think gagawin ng gobyerno din is same as yung kay Alice Go na idadaan nila sa Interpol. Magugulat na lang talaga yan, men. It's just lang talaga. I think ini-enjoy lang din talaga ni Harry Roque yung yung nasa laya pa siya, pero based naman sa mga nakikita natin, stress na yung mama, 'di ba? Yung about naman doon sa reconciliation ni PBBM. Tapos yun nga, gusto nila ng kapalit na hair follicle test. At the same time, ipapabalik daw nila si FPRD. 'Di ba? Na parang ang naging labas pa, naging demanding na sila. Tapos yun nga, yung request kasi nila
is alam nila na malabong mangyari. 'Di ba? Alam nila na malabong mangyari yung request nila. Tapos, yun yung hinihingi nila. Para syempre, yung taong bayan or yung DDS mismo, malito din sila ba? Kasi kung halimbawa ganyan, makikipagmatigasan yung Duterte camp na tanggapin yung pakikipagbati ni PBBM or yun nga, yung reconciliation is lalabas kasi dyan na parang itong mga DDS talaga ayaw ng kapayapaan, ayaw ng katahimikan. So, kaya ang ginawa nila, okay, hingi tayo ng bibigyan natin sila ng mahirap na task. And then, yun nga, boom. Ang gusto nilang mangyari is i-public si FPRRD dito. Or, yung which is, kung iisipin mo naman, kung gagawin ni PBBM yun, di ba? Pwede nga hindi. Kahit ako naman, hindi ako naniniwala na magkaka-reconcile sila. Kahit na gawin ni PBBM yan, na ibalik si FPRRD dito, kunyari lang, gagawin talaga ni PBBM yung buong makakaya niya para maibalik si FPRRD dito. Do you think magkaka-reconcile sila? Do you think tatanggapin ng mga Dutertes yan? Inong hindi pa nga naipadala si FPRRD dun sa dahig, di ba? Wala ngang ginawa si PBBM sa kanila. Binanatan nga nila Ngayon pa kaya? Diba? I think hindi makikipagbati na talaga yung mga taong yan. It's just, inaano lang talaga nila sa mga supporter nila na ito, kung gusto nila ng reconciliation, ito yung gawin nila. Diba? Kahit alam naman nila na malabo talaga. Pero I think kahit na magawa ni PBBM yan, hindi talaga magkaka-reconcile yan. Ayaw or wala. Hindi talaga. Malabo pa yan, men. Sobrang labo. Tapos, yan nga, about naman dun sa hair follicle test. Sabi ko nga sa inyo, di ba? If ever if ever mag hair follicle test yung Pangulo, kapag mag-negative yung result niyan, hindi din naman paniniwalaan ng mga Dutertes yan. Di ba? Sasabihin lang nila, minamanipula yung resulta. So, ano pa yung point, di ba? Kasi dati naman, ang hinihingi lang naman nila, magpa-drug test yung Pangulo. Tapos, ayun, nagpa-drug test yung Pangulo. So ngayon, nagpa-drug test yung Pangulo, negative. Sinabi nila, kinontrol yung resulta. Tapos ang gusto naman nila, hair follicle test. Diba? So, wala talaga yan. Siguro kung mag-negative yung Pangulo sa sa hair follicle test, baka sabihin naman nila, magpa-autopsy. Diba? Kung ano-ano na lang, may iba to lang na na ang tawag dyan. Para lang mailusot talaga nila para na na hindi maganda yung ng Pangulo. Diba? It's just hindi na din tayo magugulat yan kasi alam naman natin na sa kampo ng mga Duterte puro talaga sila intriga. Diyan sila diyan nabubuhayan ng loob yung mga supporter nila sa mga intriga kahit na walang basihan. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So, again, Boss Balita TV. And also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. Tapos, syempre, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy is out.